Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo at mga Eskriba ang talihagan ito, kung ang sino man sa inyo ay may sandang tupa at nawala ang isa, anong gagawin niya? Iiwanan ang siyang nakusyang sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang masumpungan, hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan ng mga kapagkapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko na sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisig tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa siyang nakusyang na mabubid na hindi nangangailangang magsisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesu-Cristo. Ang pag-ibig ay hindi natin agad makita, kaya gumagamit tayo ng mga simbolo at larawan para ipabatid ang pagmamahal. At ang malalim ng paghalimbawa nito ay ang larawan ng puso, na kung saan sa katawan ng tao alam natin bumubumba upang sa gayon lumanoy sa pagkatauhan natin ang dugo, at sa pamagitan nito napapanatili ang kalusugan ng buong katawan. Ganon kahalaga ang puso sa bahagi ng katawan ng isang tao. Nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kahulugan. Ganon din ang larawan ni Jesus. Ang Diyos ng pag-ibig, ang simbolo nito'y ang kanyang puso na sugatan, nababalot na tuon ng tinig, pero hindi humihinto sa pag-ibig at pagmamahal. Kung ganyan man ang anak na si Jesus, hindi natin mailala yun. Ganyan din ang puso ng kanyang ina. Kaya nga ba nang siya'y dalawin ng anghel, ano gusto ni Maria? Maganap sa akin ayon sa sinabi mo, ako'y alipin ng Panginoon. At nang si Jesus ay nakapayubay sa krus, ano sinabi niya? Ama, sa kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ang ina at ang anak may isang tugon sa paanyaya ng Panginoon, walang iba kundi pagmamahal. Kung mapag-uugnay natin ang puso ni Maria at ina ng lagi sa trono, at puso ng anak na si Jesus, ang naghuhukom sa kanila ay walang iba kundi ang nag-uumapaw na pag-ibig sa sangkatauhan. Yan ang sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Roma. Madaling maghandog ng buhay sa isang taong matuwid, mabuti at banal. Pero anong ginawa ni Jesus? Kahit pa man tayo ay makasalanan, inihandog na ni Jesus ang kanyang buhay. Parang sinasabi sa ating Jesus, we are worth dying for. In spite of our being sinful, God already offered His very own life for our sake, for our salvation, for our redemption. And that is how God sees each and every one of us precious in His sight. At yun ang nais mabatid ni Pablo, ang malalim na pagkakapahalaga natin sa ating pagkatao na nakabakay sa pagpapahalaga ni Jesus, na bagamat tayo makasalanan pa, inihandog na niya ang kanyang sariling buhay. Kahit hindi tayo karapat-dapat, inialay pa rin niya ang kanyang sariling hininga para ipabatid ang pagmamahal sa bawat isa. Kaya nga ba sa una at ikatlong pagbasa, ano naman ginamit na larawan? Ang larawan ng mabuting pastor.
Batid natin na sa Biblia ang pagpapastol ay prominenteng gawain ng mga personalidad sa Biblia tulad ni Jacob, Isaac at David. Sila ay mga pastol ng kawal at ang mga pastol na ito ay ginabayan ng Diyos upang ang kawal ay ingatan, ilayo sa kapahamakan at akayin sa hindi ang pastulan. Subalit hindi lahat ay naging tapat na pastol. Sa kwento ni Propeta Ezekiel, ang mga pastol sa Israel at Juda ay naging abuso sa kanilang kapangyarihan. Ang ipinagkatiwalaan ng Diyos ay hindi naging tapat sa kanilang pamumuno at panunungkulan. Sa halip, pinagsamantalahan nila ang mga tupa, pinabayaan ang paglipa na kung saan-saan. Marami ang nagkasakit na sugat at naligaw. Kaya ang sabi ni Propeta Ezekiel, ang Panginoon na ang magpapastol sa kanyang kawan. Hahanapin niya ang nawawala, ibabalik muli sa kanilang kawan, gagamutin ang mga sugatan, at pakakanin ang mga tao, ang mga tupa na lubhang nakahihirapan, nasasaktan at naniligaw. God would like take the responsibility of shepherding His people, since the human shepherd that He has entrusted did not do His work and ministry properly. And God will not relent in doing His task as the shepherd of His people. Kaya maganda na pangalawang paanyaya kung nais kong nangyayang kayo, ay gawin natin personal ito. Na tunay bang si Jesus ang nagpapastol ng aking buhay? Tunay bang si Jesus ang humahanap sa akin kapag ako'y nagwawala at nawawala? Tunay bang si Jesus ang nagpapahilom kapag ako'y sugatan? Tunay bang si Jesus ang nagpapakain sa akin ng lumpiang pastulan para maging makabuluhan ang mga pinagdaraanan ko sa araw-araw? Can we make God truly a personal shepherd of our lives? And hopefully upon making it personalized, we could declare, the shepherd is really good. Mabuti ang pastol, sapagkat personal kong nararanasan na kapag ako'y nagwawala at naliligaw, pilit niya akong hinahanap, na kapag ako'y sugatan, pilit niya akong pinahihilom ang aming sugat, na kapag ako'y nawawala, pilit niya akong dinadala sa luntian at tamang pastulan. Can you make it a personal relationship to a God who is shepherding us? And hopefully in the process, we could declare, truly the shepherd is good, because He is never giving up on us. He will exert effort and find His ways, looking after us. And He will never grow tired in forgiving us, in healing us, and in feeding us His very own life. Bakit po? Sa ibang video, katangian ng pastol ay iiwanan ang siyang nakusya. Yung isang nawawala, hahanapin niya. Yun ang misyon ng bawat isa sa atin, to seek the lost, the least, and the last. Hindi natin pagpipestahan sa ating social media ang kabuluhan, ang kasalanan, ang pagkakamali ng iba. Nawaring tayo nagmamalasakit, pero hindi natin namamalayan, nagkakalat na tayo ng chismis na ikasisira ng iba. Ang kabutihan ng pastol, ang nawawala, hahanapin kahit iwanan ang siyang nakusya. That is the goodness of our shepherd, and God is challenging us
who goes astray, who never find way back home. And that should be our own word. Dahil napagtanto natin na ang pastol ay mabuti, pustos ng pag-ibig, at ang kanyang puso'y nag-uumapaw sa pagmamahal sa akin. Ako man ay gaganap para hanapin ko rin ang aking mga kapatid na nawawala, naliligaw, at gayon din naman nasusugat at nahihirapan sa kanilang buhay. That is the mission that all of us are being asked during the celebration of the Sacred Heart and the Mother of Perpetual Health. Na kung ganito ang karanasan natin kay Maria, kay Jesus, hangad niya na tayo naman din ay gumanap na walang hanggan ang ating pagsaklolo sa nangangailangan at tayo rin hahanap kahit iwanan ang siyang lakot siya para sa isa na masumpungan upang sa gayon ito'y ikagagalak ng Diyos at ito'y may dahilan para tayo ay magdiwang. Yun ang puso ni Jesus. Yun ang walang kumpay na pagsaklolo sa ating ni Maria. Kaya kung tayo mga deboto nito, inaasahan din na tayo ay magtataglay ng puso tulad nila na hindi manghihinawa, na hanapin ang nawawala, ibalik muli sa kawan at maging dahilan tayo para pag-ilumin ang kanilang hirap at sakit sa buhay. At kapag nagagawa natin ito, ang puso ng pastor ay nagagalak muli. Ang walang umpay na saklolo ni Maria ay muling nararanasan sa ating katauhan sapagkat ang puso ng pastor ay nananahan sa ating katauhan. Hilingin natin, una, maging personal nawa na kilalin natin si Jesus at ating pastor at masabit ko sa ating buhay, tunay na mabuti ang pastor. Pangalawa, tinuturuan tayo sa ating sa ikalawang pagbasa na hindi hangad ng Diyos na tayo kaparusahan kapag nagkakamali. Ang hangad niya ay iligtas at tubusin tayo, kaya kahit tayo makasalanan pa, inihandog na ni Jesus ang kanyang buhay. At kung ito ang ating Diyos, hindi rin natin ikatutuwa ang taong napapahamak bunsod sa kanilang kasalanan. Hindi natin pagpepestan sa social media ang mga ulat na hindi maganda laban sa ating kapwa, maging mga kakilala. Bagos, natilay ang puso ng pastor. Tayo ay mag-aawa, gagawa ng takba para sila'y hanapin, para sila'y maibalik, para sila'y panilunin. Sapagkat sa ganung pamamaraan, tayo naging buhay na saksi ng pastor, ng puso ng pastor, at ng walang sawang pagtulong at pagsaklolo ng mahal na inang si Maria. Nawa mapustos tayo lagi ng pag-ibig ni Jesus. Tumayo po tayong lahat at sariwangin natin ang ating pananampalataya sa Diyos, sumasampalataya